Tingnan nyo naman. Carbon loading. Okay, so what is up mga ka-hardcore? We are back and as you can see, nakatindig na siya. And hinugot ko muna itong kanyang tambucho power bomb. Yan, kung ano man tawag dyan. Ginamit ko yung gulong ni Stalker, yung kanyang dual disc brake, kasi syempre sa bilis ng takbo nito, kailangan mabilis din tayong huminto. Kasi parang nagpapakamatay naman tayo niyan kung mabilis yung motor natin, pero ang hirap pahintuin, di ba? Wala nang preno sa likod. So, ang ginamit nating radiator dito for the meantime ay yung kay Stalker, yung dual fan. Pang KR150 yan. Yan. Tapos, lilinyahan na natin ang tambutso. At, port and polish pa pala. Kasi sa part na to, hindi ko pa to napapolish. Hindi ko pa napoport ng maayos. Ito yung pinagawa natin sa JVV Industrials. Yan. Hindi pa yan na hindi pa natin naayos yung loob niyan. So ipoport ko pa yan, tapos ipapolish pa natin ng konti. Ano pa? Kombinasyon. So kombinasyon niya is 16 28. 1628. Hindi ko alam kung anong computation niyan, basta nasa 2 point something ang sprocket ratio, di ba? Hindi lang siguro. Kaya kasi 16 times 2, 32, 1 point something lang. Yan. So papalitan pa rin natin yan kung ang kanyang magiging takbo, kunyari 1 kilometro, 1 kilometrong takbuhan, kay top speed ng 1 kilometro. Kung tukod na siya ng ng 1 kilometro, papalitan natin yung mas maliit or mas malaki ang engine sprocket. Yan. So nakatindig na, oh. Tingnan nyo naman, wag na wag nyong babastahin yan. Giliw. Yayamanin. So sa lahat ng mga isinasalpa ko dito, syempre hindi na yung basta-basta na lang. It's either pag dito sa tornilyo, stainless ang pinakamababa. Tapos mga titanium at saka mga GR5 na. Tapos kung napapansin nyo, dito tayo sa kabila. Parang drag bike, di ba? Ang stance niya. Hindi yan nakayuko kasi mababa yung upuan niya. Ayun, oh, bababa ang upuan. So papasadya tayo ng upuan niya na para dyan lang. Walang kutsyon. Carbon fiber lang. Tingnan nyo mabuti. Ayun, oh. Bababa, di ba? Mataas yung manibela. Kasi kung ito ilalagay natin dito sa part na to, parang Harley na ang datingan yan. Nakaganyan na. Kaya ganyan na yan. So ang concept natin dyan, sa pagbaba ng upo ng rider, mas tatago siya sa hangin. Mas madali siyang hindi siya sasalubong sa hangin. Less drag ang mangyayari diyan. Tapos syempre itong kanyang chassis, ginaya ito sa stock. Tingnan mo kung gaano kakapal yan, oh. So pwede pa rin natin yan lagyan ng grab bar. Bala ko ang ilagay dito ng stoplight, i-stock para hindi halata. Yan. Tapos headlight stock din. Tapos speedometer stock din. Karamihan dyan stock parts ng Raider. Ayan. Pero carb type, naka-radiator. Ang kanyang swing arm, syempre meron pa rin tayong tangke ng methanol. Dito natin ilalagay. Ayan. Nasa ilalim. Okay. Ano pa ba? So ang gagawin natin dyan is pagkasalpak natin kasi noon, ipoport na lang natin yan. Diba pinagawa natin yan. Yan. So port na lang yan, beryllium copper, high com ng konti, at saka racing CDI. Racing CDI salpak natin dyan. Hahanap tayo ng racing CDI para dito. Ang tanong, saan tayo makakabili? Diba? So akala ko nung una hindi ko ito mabubuo. And syempre pinanghinaan ako ng loob kasi yung isa, si Stalker, tinapat na ako. Hindi na natin papaligoy-ligoyin.
Tinapat na ako and kaya daw nilang paandarin. Pero gagastos tayo. Hindi niya may gagaranti na mababalik yung power. Dapat daw hindi ko na ginalaw yun dati. Actually, totoo nga naman, nagsisisi na ako. Dapat hindi ko na lang talaga ginalaw yun dati. Hinayaan ko na lang talagang ganyan yung setup niya. Yung makina natin yan, wala na yan. Tinapat na ako eh. Hindi na ito maglalalakas gaya ng dati. Mabuo man, lapitin sa sirain. Hindi katulad ng dati na pwedeng pang service. Ayan, si Stoker is, syempre, dito muna tayo kumuha ng parts. Pero syempre, bubuuin natin yan. Hindi natin yan papabayaan. Ano lang yan, front shock at gulong lang yung kulang sa harap. For the meantime, wala tayong budget. Dyan muna natin kinuha. Ano pa ba? Kukuha pa rin tayo ng mga ilaw-ilaw. Tambutso, wala pa. Mag-aalin pa tayo ng tambutso dun sa kabila. Ayan o, dami natin mga fairings. Tapos, magka-carbon fiber ako. Ito ang gagawin nating hulmahan. Pinaka-hulmahan niya. Tapos, ayun lang. Akala ko hindi ko na ito mabubuo. Siyempre, tinapat na tayo ni dati. Nakasakay pa dito sa pick-up. Si Stoker. Oo nga naman. Hindi nga naman mahirap ng paandarin. Pero siyempre, hindi naman pwedeng magpapatalo na lang tayo. Hindi porket wala na. Tapos na yung lahat, di ba? Kaya binuo ko to. So, ito talaga yung carb type, na radiator type, na mababa. Ang kanya kadena is RK na gold. Hindi ko alam kung pwede nating isang layan pag tayo nawala ng pera, pero gold yan, oh. Oh. Tapos yung shock niya, suwabing-suwabe, hakab na hakab ang tornilyo. Di ba? Sakto-sakto lang. Ang ating gulong is by 18 by Thai Kids kay Boss Henry ng KR 150. Yan. Tapos, as you can see, meron tayo ditong fuel pump. Yung fuel pump natin is lilinyahan natin dito. Kakayap dito sa loob nito yung pinaka-hose niya. Pababa, doon. Magkakameron tayo dito ng secondary. Hindi pala secondary kasi isang injector lang. Magkakameron tayo ng injector dito. Pang dual injection. Yan. So, gagana yan. Yung injector na yan. Kapag meron niyang yung kumbagay may relay, hindi yan totally hindi yan ganon. Hindi yan magi-spray ng ganon ng ganon. Ulit nga, isa pa. Anyway, hindi yan ma-spray ng ganon. So magkakameron niya ng ng every time na tatama lang yung pulser. Halimbawa, tama yung pulser, saka lang siya bubuga. Ganon, yun lang. O kaya bahala na kung dipindot. Ilalagay natin sa busina. Parang nitro ba? Pero syempre, paano naman yung methanol, di ba? Bahala na. Bahala na kung anong gagawin natin. Kung ito yung magiging methanol additional tank. Kaso hindi ito aakyat, masyado mababa. Yan, hindi yan aakyat kung naandyan sa baba. Kaya dapat may pump. Tapos dito pala, sa radiator natin, marami pa rin palang kulang. Dahil pang kulang. Maggagawa pa tayo dito ng isa. Yan, lilinya tayo dito sa tapon. Pinakatapon ng radiator at saka tambutso. Ito, aalisin natin itong pinaka bracket na yan at itatago natin ng konti kasi ang padaan ng tambutso dito sa baba. Diyan ang daan yan. Pag ganun, ang tambutso niya yun. Yan. O kaya magpasadya tayo ng yung yero na na stainless, mas magaan yun. Para pameke pa rin. Kahit ganun ang itsura, magaan pa rin. O kaya ay gawa na tayo ng magaan talaga. VMAX. Pero maganda yung stock pipe Stock look, pameke, pang scam. Anyway, so hindi ko alam kung anong magiging pangalan nito at pinag-iisipan ko pa rin. So comment down below na lang kung anong magandang ipangalan natin dyan. Hindi ko pa nakukulayan kasi bubuuin muna natin. Once na mabuo na natin, yung buong buo na, umaandar na, saka na, madali na yung pakulayan Tapos fairings sa likod, pure carbon fiber. Ito ba? Oh. Parang bagay nga. Oh, Raider na. Anyway, parang bahala na. Basta pure carbon fiber ang magiging damit niyan. Lahat carbon fiber hanggang headlight. Bawas tayo ng tornilyo. Kung yung headlight natin na-disassemble yung visor niya, dito hindi. Parang race bike. Ang maggagamitin natin yung tornilyo siguro bilang na bilang. Siguro 10. Siguro 10 tornilyo lang ang gagamitin natin.
bilang na bilang lang para hindi tayo magkonsumo ng masyadong bigat. Yun lang. Kulang na lang dyan ay ilaw, shifter pala. Shifter natin magiging carbon fiber. Iiwanan ko muna ito and next week na ulit. Pahinga muna na tayo. Okay, so I think hanggang dito na lang muna and paki-follow na lang yung isa kong page dun sa ating Facebook, yung The Racing Glitch. Ito. Yon. So, I think hanggang dito na lang muna ulit and I will be seeing you next time. Nakakapagod din. Ito pa oh. Wala yang linyang preno doon. Preno. Para doon. Ang dami nating project. So, tapusin muna natin to and again hanggang dito na lang muna ulit. And bye-bye. Bye-bye. Shit. Kapoy. Tingnan nyo naman. Carbon loading. Sheesh.